Hindi ba nakakapanggalit isipin mo yun? Bilyong-bilyong piso ang budget ng DPWH at ng mga lokal ng pamahalaan para sa flood control projects. Hello mga stories! Welcome back sa isa naman random reaction show dito sa ating channel mga stories. Mula sa mga kirot at na merong may follow-up report regarding sa DIY na yung flood barrier sa Noveleta, Cavite. Noveleta, Cavite. Meron dito na may nag-post dito at yung about kay ito kay Mariel Cudal via Radar PH, Ito kasi mga stories, meron tayong follow-up report. Ito yung topic na kagagawa lang yung nating kakailan yung recent video, o yung last video. Ito yung kasi yung about na ilalagay ko rin ito, meron tayong follow-up report natin yung topic yung kagagawa na lang kung kakailan. Kung viral yung DIY flood control sa Noveleta, Cavite, ng isang magandang write-up mula sa isang netizen na gusto kong basahin at himay natin ngayon. Dahil sa full niya ang totoong problema ng Pilipinas. Well, stay to the point tayo. Ito, may isang post mula kay Maria Cudal via radar.ph na nag-viral din. Ito yung sabi niya, lumaki siya sa ito ay naka-English yan. So tatagalogin ko lang ito, Para sabi niya dito, lumaki siya sa siyudad na laging binabaha. Kaya nasanay na siyang maniwala na lang na ang resilience, o pagiging matatag lang ang tanging paraan. Linisin ang kalat pagkatapos ng baha at maghahanda ulit sa susunod. Pero nang napanood niya yung video sa Noveleta, Cavite, nag-iba ang pananaw niya. Hindi ito basta-bastang sandbag lang, diba? Yung sandbag lang, ganun. Sistema ito na kinabibilangan ng turbulent materials, plain sheet, at foam para takpan ang mga siwang. May sarili pa silang barrier sa drainage kaya hindi pumapasok ang tubig sa mga inidoro, di ba? May megaphone pa sila na para sa mga real-time updates na level ng tubig sa ilog, di ba? At kung may nakakapasok mang tubig, ulan, may water pump sila para ibalik ito sa kalye. Ang pinakamalaking punto na ni Mayan, isang barangay lang ang gumawa nito. Wala pa yung safety government. Hindi ito national agency na billion budget para sa flood control. Sabi niya, hindi niya ito sinasabi para i-romanticize o gawing kahanga-hanga ang kahulugan o kahirapan. Ang ginagawa ng barangay na ito ay isang indictment o sampal sa mukha ng gobyerno. Kung ang isang maliit na komunidad na walang budget ay walang mga engineering degree o kayang alamin kung saan pumapasok ng tubig at kung paano ito haharangan. Bakit nawawala ang competence na yan pagdating sa municipal o national level? Ang resilience daw ay hindi isang goal o layunin, kundi isang sintomas ng mga bagay na hindi na inayos ng gobyerno. Ayan, mga stories yung kanyang post, Well, agree ako, First of all, agree ako sa isang dam prosyento kay Mariel Cudal. Matagal na natin ugali yan sa Pilipinas. Yung tatawagin nating Filipino resilience. Yung pangiti habang nasa tasang bubong o yung paglangoy sa baha para lang mag-survive. Tama na ang pag-romanticize sa kapaligiran ng gobyerno. Kagaya yung sinabi ko nung nakarang kong video, napaka-genius ng mga residente sa Noveleta. Logically speaking, hindi ba nakakapanggalit isipin mo yun? Bilyong-bilyong piso ang budget ng DPWH
at ng mga lokal ng pamahalaan para sa flood control projects. May mga board exam passes yan, ha? Take note, may mga board exam passes pa yan. May mga master's degree sa civil engineering yan. Pero ang solusyon niya, pero ang mga solusyon nila, laging palpak. Bakit? Kasi corrupted ang mga sistema. Kasi substandard ang materyales. Kasi gusto nila laging may baha para laging may relief goods operation at may photo-op ng mga buhayang politiko. Tingnan mo, ang mga ordinaryong Pilipino sa barangay. Walang bilyong budget. Tubular lang, plywood, foam, at totoong bayanihan. Nakagawa sila ng sistema. Bakit? Kasi buhay at ari-arian nila ang nakasalalay. Wala silang kikitain dyan. Gusto lang nilang mabuhay ng matiwasay. Yung kakayahan ng ordinaryong tao na solusyonan ang problema nila ay direktang patunay kung gaano katamad, kabobo, at kakurap na mga nasa itaas na dapat sana ay gumagawa nito para sa atin. Kaya mga stories, ito yung masasabi ko dito. Ang Noveleta ay DIY flood control system ay hindi lang isang magandang halimbawa ng diskarte. Isa itong ebidensya ng pagpabaya ng Estado. Hanggat tinatanggap natin na tayo na lang lagi ang gagawa ng paraan, hindi kikilos ang mga yan, the government should be ashamed. Tinalo sila ng mga residente, gumamit lang ng common sense at pagkakaisa. Ngayon mga stories, ano masasabi niyo rito? Sang-ayon ba kayo na ang Filipino resilience ay ginagamit na lang sa gobyerno para pagtakpan ng kanilang kapaligiran o kapalpakan ng flood control? O at saka ito, anong mensahe nyo sa mga engineer at mga buhay politiko na may hawak ng bilyon-bilyong budget para sa baha matapos makita ang diskarte ng Noveleta Cavite? Well, comment down below at babasahin natin yan. Kung sa mga ganitong opinionated logical frankly stated to Ford, don't forget to like, share, subscribe sa channel, and click the notification button sa baba. And be part of the Castors membership plan for as low as 39 pesos a month. Early videos, first for the rendering video. Meron tayo 150 na naman at 390 a month. Ito mga exclusive videos ko para sa mga Castors membership ko. As always, mga stories. Thank you and have a good day, stories. Bye.